Good morning po. Ako po si Lisa Salado, ang Technical Sales Representative ng Santi Feeds Corporation dito po sa Batangas. Ngayong umaga po, we'd like to talk about yung sustainable at environment-friendly na pag-aalaga ng isda sa Lawa ng Taal. Alam naman po natin na maraming residente po dito sa palibot ng Taal ang umaasa po sa pag-aalaga ng isda. Pero hindi po lingid sa ating kaalaman na nitong mga nakaraang taon ay naka-experience po tayo ng fish kill. Kaya this morning po, gusto po namin magbigay ng mga tamang pamamaraan ng pag-aalaga po ng isda dito po sa Lawa ng Taal. Ang ilan po sa mga pamamaraan upang maging sustainable at environment friendly po ang pag-aalaga ng isda ay ang mga tinatawag nating best aquaculture practices. Unang-una po dito ay ang pagpili ng tamang lokasyon ng ating mga fish cages, mataas na kalidad ng ating similya, tamang disenyo ng ating mga fish cages, pagme-maintain ng ating mga lambat, at tamang pagtatapon ng mga basura at patay na isda, tamang pagpapakain sa ating mga alagang isda at ang mataas na kalidad po ng ating feeds po. Doon po sa pagpipili ng magandang lugar para po sa cage, mainam po na tayo po pumili ng lugar na malalim po sana at saka malinis po ang tubig. Ang lalim po sana dito sa Taal Lake ay hindi po sana bababa po sa 10 meters po. Pagkatapos, piliin din po natin yung lugar na maganda po ang sirkulasyon ng tubig para po yung pong dumi na naiiwan ng ating po mga isda sa cage ay naiaagos po ng tubig at saka hindi po nagkaklag doon po sa ilalim ng cage. Piliin din po sana natin po yung lokasyon na malayo po sa lugar na kung saan ay maraming dumi ang pumapasok po dito para po maiwasan natin po yung mga peligro na dulot po ng sakit, na dulot po nito sa ating po mga alaga. Sa high quality fingerlings naman po, alam po natin na dito po sa Taal Lake, karamihan po ng mga gumagamit dito ng fingerlings ay Tagalog po ang tawag sa kanilang mga fingerlings. Pero iminumungkahi po natin na mas mainam po sana na tayo po'y gumamit ng mga fingerlings na galing po sa mga kilalang mga hatchery na gumagamit po ng mga purebred na mga palahian. Mas mainam din po na tayo po'y gumamit ng mga fingerlings na mas malalaki ang size, mga size 10 po or mas malalaki pa, para po mas mabilis po ang kanilang paglaki, mas mababa ang mortality rate kumpara po doon po sa mga maliliit na fingerlings na atin pong ginagamit. Ay pagdating mo naman po sa tamang disenyo ng ating mga fish cages, dito po tamang-tama naman po yung kanilang mga ginagamit kasi 10 by 10 by 6 po ang kanilang mga ginagamit. Pinapalitan na lang po ang net, depende po sa size ng kanilang alaga para po aayon po mismo doon sa laki na kanila po inaalagaan. Iwasan din po sana natin yung sobrang lalim po ng ating mga net cages na ang iba ay umaabot po sa 10 hanggang 15 metro hanggang ang lalim. Sa totoo lang po, hindi naman na po yun nakakatulong po doon sa ating mga tilapia sapagkat ang tilapia, ang pinaka-komportable lang po na level na kanilang nare-reach sa ilalim ng tubig ay nasa 8 feet lang po. Nandun po yung pinaka-komportableng. Pero doon sa 6 meters, okay na po yun. Okay na po yun para sa kanila. Sa tamang bilang po na inilalagay po sa loob ng mga cage natin, nabanggit po natin kanina na napakainam po na gumamit po tayo ng mga high quality fingerlings at ang size nito ay hindi po sana liliit sa size 10. So kung size 10 po ang ating po ilalagay, napakainam po yung 50,000 lamang po bawat cage ang ating ilalagay. Sa pamamaraang ito po, mas lessen po yung stress na dulot ng overstocking, mas mabilis po ang kanilang pag-convert ng feeds into flesh. Tapos naso-shorten po yung ating culture period, mas kokonti rin po ang waste na lumalabas po sa ating mga cages. Napakahalaga din po na i-manage natin po ng maigi ang ating pong mga net sa ating mga cages. Halimbawa po kapag medyo matagal na po ang ating mga nets, nagkaklag na ito, punong-puno ng lumot, kailangan po natin itong palitan, linisan at palitan ng panibago. Nakadepende po ito sa kung anong size na ang ating mga alaga. Tingnan din po natin kung may mga butas-butas ang mga yan kasi pag nakatakas na po ang ating mga isda, loss na po natin yun. Napaka-importante po yung paglilinis kasi nag-grow dyan ng mga lumot or something else. Pag nag-clog na po yan, yung pong circulation ng tubig sa loob ng net ay
napipigilan po ng mga lumot na yon. So yung pong malinis na tubig nagiging deficient po sa loob ng cage natin, and at the same time yung oxygen po nalilimitahan po sa loob ng cage po natin. So nakaka-stress po dun sa ating mga alaga. Isa po ito sa mga napakahalagang aspeto po ng ating pag-aalaga ay yung pong kalinisan talaga. Iminumungkahi po natin sa ating po mga mag-aalaga na sana po lahat ng kanilang mga patay na isda ay dapat po i-dispose po ito ng maigi doon na po sa pampang. Huwag na po sana nilang itapon dito mismo sa loob ng lake. Sapagkat kung yung kanilang mga isda man po ay namatay dahil sa sakit, maaaring yung mga ibang cages ay mahawa pa po doon po sa sakit na dala ng kanilang mga isda na namatay. At saka yung po kanilang mga basura, huwag po sanang itapon na lamang sa loob ng ating lawa at huwag po sanang dumumi dito para makatulong po tayo sa kalinisan po ng ating Taal Lake. Dito nga po sa pagkikage dito sa Taal, napakalaking capital po ang ating pong ginugugol para po sa ating mga feeds. Napakahalaga po na sundin po natin ang mga feeding guides na ibinibigay po ng Tate Feeds sapagkat dinisenyo po ang mga ito upang ang ating pong feeds na ipinamamahagi sa ating mga isda ay efficient na mako-convert sa meat. At the same time, nakakabawas po sa mga wastage or hindi nakakain na natatapon lamang po sa ating lawa. Sa ganito rin pong pamamaraan, na-maximize po natin ang ating kita sapagkat bawat feeds na natapon po ay loss po natin po ito. Napakahalaga naman po na ating pong i-monitor ang ating pong mga alaga sapagkat may mga pagkakataon na yung pong aming mga guide na ibinibigay ay kailangan po nating i-modify ng konti. Halimbawa, kapag ka po ang araw ay mahina at umuulan, sigurado pong bumababa po ang oxygen, mababa ang temperature ng tubig, humihina po ang pagkain ng mga isda. So dito po, nagbabawas po tayo ng pagkain. Minsan naman po, dito po sa lawa ng Taal, meron po silang tinatawag na pagtitining o yung wala pong alon halos. So napakababa po ang level ng oxygen. Mangingisda po natin dito na karamihan ay hindi na po nagpapakain halos. Iba naman po dyan na kung ano po yung ipinapakain nila sa isang araw, hinahati na lamang po nila ito para po makaiwas doon po sa napakadelikadong dulot ng low oxygen depletion. Napakahalaga din tayo po'y pumili ng feeds na napakataas ng quality para po makasiguro tayo na ang ating pong mga isda ay nakakakuha ng tamang nutrisyon at lumalaki ng maayos sa loob ng ating mga cages. So napakahalaga po yung high quality feeds na ating pong binibigay sa ating pong mga isda. Ang Sante Feeds Corporation po ay meron pong ExtruSync. Ang ExtruSync po ay extruded feeds, slow sink po siya at hindi po siya basta-basta nadidisintegrate pagka po bumagsak po sa tubig. Mabagal din po itong lumubog at bago pa man itong lumubog ay nakain na po ito ng mga isda. Very compact po ito at nami-minimize po ang nutrient leaching. Kumbaga, hindi po kaagad nababawasan ang nutrition ng feeds bago po makain ng ating mga isda. So sa pamamagitan po ng paggamit nito, very environment friendly po siya na naiwasan po natin yung pong pagtapon ng feeds sa ating lawa. At dahil po ito ay extruded or naluto, napakadali po itong tunawin ng ating isda at napakadali pong makonvert ang feeds na ito into meat. Napakaikli po ang ating culture period. Mahalaga po na sundin natin itong mga best aquaculture practices na nasabi para maging kapaki-pakinabang po sa atin at sa ating mga salinlahi. Maging responsable po tayo sa pag-aalaga ng lawa ng Taal dahil kung ano po ang ating masamang ginawa dito ay siya rin pong bumabalik sa atin. Mahalaga po na ating pong sundin ang mga lituntunin ito sapagkat matagal na po ito na-proven ng ating pong mga scientist at environmentalist na kapaki-pakinabang po para po sa ating pag-aalaga po dito sa Taal Lake. Naiwasan po natin ang sobrang pagdumi ng ating mga cages at ang ating lawa. Napapadali po natin yung pong pagpapalaki ng isda. At the same time, yung ating pong kita ay nadadagdagan bukod po doon po sa karaniwan po nating tinatanggap nung tayo po hindi sumusunod sa mga alituntunin ito. Sana po maging responsable po tayo para maging pangmatagalan po ang ating pagnenegosyo at pakinabang po dito po sa lawa ng Taal. Huwag po sana nating sagarin ang ating pong kalikasan sapagkat parang po yan sa isang kapeng tinimpla na kapag naabot na po natin yung tamang timpla at dinadagdagan pa po natin ito ng dinadagdagan ng gatas o asukal,
wala na pong nangyayari po dito. Kumbaga, nasisira pa po ang lasa ng ating kape. Ganon din po sa ating kalikasan sa Taal Lake. Sana po maglagay lang po tayo ng tamang bilang at tamang laki ng cage natin. Gumamit po tayo ng mga high quality feeds, high quality fingerlings. Maglagay sana po tayo ng mga fingerlings na malalaki at ang bilang nito sana, hindi po sana ito lalampas ng 50,000 para po mas maayos-ayos ang ating pong pagninegosyo. Kung kayo po may mga katanungan po sa ating mga nabanggit, maaari po kayong tumawag sa mga numero na nakikita po sa inyong screen or pwede nyo rin po kaming i-contact sa aming pong Facebook at email na nakikita po ninyo sa screen.